Dear Lady Love TV, Please Love Me Doctor, tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Nagbabasa ako ng mga files ng pasyente ko dito sa aking opisina nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa bulsa ng aking pantalon. Nakita ko ang pangalan ni Mama sa screen kaya naman napangiti ako. Tumayo ako sa aking swivel chair at humarap sa bintana sa likod ng aking mesa at sinagot ang tawag ni Mama. Hello Mom, masayang bati ko sa kabilang linya. Hello Mark, anak. Kumusta ka na? Namiss ko ang boses ni Mama. It's been 1 month nang huli kami mag-usap at matagal na rin kaming hindi nagkikita ni Mama simula nung umalis siya ng bahay. Panay tawag at video call lang kami. She's now in New York at meron siyang business doon. Nagtayo siya ng boutique at nagkaroon na rin ng branch sa iba't ibang lugar. I'm okay Mom, how are you? Kailan ka uuwi dito? I don't know Iho, marami pa rin kasi akong inaasikaso dito eh. Iniisip mo ba si Dad kung bakit hindi ka pa umuwi ng Pilipinas? Malungkot kong tugon sa aking ina. Narinig ko pa siyang bumuntong hininga bago siya muli nagsalita. Uwi ako anak pero hindi ko pa alam kung kailan. Don't worry ma'am, I understand. May gusto sana akong ipakilala sa'yo kapag nakauwi ka na. Sino Iho? Girlfriend ba yan? May himig ng tuwa sa boses ni Mama. Napangiti naman ako. Yes ma'am. Congrats anak, masaya ako para sa'yo. Thanks ma'am, kaya umuwi ka na para makilala mo na siya. Nakangiti kong saad sa aking ina. I will Iho. I miss you anak. I miss you too. Take care okay? Yes anak. See you soon. I love you. I love you too anak. Pinatay ko na kaagad yung tawag at nilagay sa bulsa ko ang aking cellphone. Maya-maya ay naalala ko si Maris. Kaya kinuha ko itong muli at denial yung number niya. Ngunit hindi nito sinasagot. Kaya naisip ko na baka busy siya at tatawagan na lamang siya mamaya. 5 araw na simula nang umalis si John at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako tinatawagan. Huli pa kami nag-usap ay nung tinawagan ko siya na nasa Batangas na pala siya. Pagkatapos noon ay hindi na niya ako tinawagan o tinext man lang. Nagbe-bake ako ng brownies ngayon para kay Doc Mark. Wala na kaming klase ngayon kaya sem break na at may time akong makita si Doc Mark. Nag-ring yung cellphone ko na nakapatong sa lamesa. Dali-dali ko itong kinuha sa pag-aakalang si John ang tumatawag. Miss na miss ko na kasi yung best friend ko. Pero nakita kong si kuya ang tumatawag, kaya sinagot ko kaagad. Hello kuya? Nakangiti kong bungad sa kanya. Hi baby girl, kumusta ka na? Hindi ka ba pasaway kay Nana Lucy? Umirap naman ako na animoy nakikita niya. Ano? Ako kuya? Bata? Para maging pasaway? Naririnig ko pang tumatawa si kuya. Siya nga pala. Maya-maya nandyan na rin ako. Pauwi na ako ngayon. Talaga kuya? Sigaw ko naman dahil miss na miss ko na rin si kuya. Yes, baby girl. I'm on my way. Okay, kuya. At may sasabihin din ako sa'yo mamaya. What is it? Mamaya na lang pag uwi mo. Huwag excited. Natatawa ko namang wika sa kanya. Alright. See you later, baby girl. Okay, kuya. Ingat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni kuya, ihinanda ko na yung brownies na binake ko para kay Doc Mark. At pag uwi naman mamaya ni kuya, isasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa amin ni Doc Mark at paniguradong matutuwa siya. Nagsuot lang ako ng faded jeans at simpleng white shirt at sandals. Nagpaalam ako kay Nana Lucy na aalis muna ako at pupunta kay Doc Mark. Alam na rin niya sa amin ni Doc Mark dahil naikwento ko na rin sa kanya. Kaya naman tuwang-tuwa si Nana Lucy nang malaman niya. At pag uwi naman ni Kuya ay sasabihin ko na rin sa kanya. Nasa ospital na ako at papunta sa opisina ni Doc Mark. Bit-bit ang binik kong brownies. Excited na akong makita siya. Nakita ko namang medyo nakaawang ang pinto ni Doc Mark kaya hindi na ako nag-abala pang kumatok. Itutulak ko na sana ang pinto nang marinig ko may kausap siya. Kaya hindi muna ako pumasok at baka maestorbo pa ako. Pero hindi ko kinayang narinig sa kanya. I miss you too. I love you. Iyan yung mga katagang narinig ko mula sa kanya. Sino yung kausap niya? Ay, may girlfriend siya. Siya ba yung nagpunta sa school noon? Hindi. Inamin niya sa akin na mahal niya ako. Paanong? Mga katanungang pumapasok sa aking isipan. Hindi ko na nagawang pumasok pa at nilisan na ang lugar na yon. Kaagad akong pumara ng taxi at mabilis na sumakay. Iyak ako ng iyak habang nasa biyahe. Wala na akong pakialam kung kanina pa ako tinitingnan ng driver. Sobrang sakit na nang nararamdaman ko. Mas mahal niya siguro yon. Nararamdaman ko na naman na kumikirot ang aking dibdib. Mabuti na lamang at nasa tapat na kami ng bahay.
Bumaba ako ng taxi na sapo ang isang palad ko ng aking dibdib. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko makita si Nana Lucy. Kinuha ko ang aking bag at kukunin ko sana yung gamot ko. Ngunit hindi ko na nakayanan ng sakit. Sobrang sakit na. Ngayon ko lang naramdaman to. Nana Lucy! Sigaw ko habang nakaluhod na ako sa sahig. Ngunit wala pa rin si Nana Lucy. Unti-unti na ako nawawala ng lakas. Narinig ko na naman ang pagbukas ng pinto at sinigaw yung pangalan ko bago ako nawala ng malay. Baby girl! Maris, hold on please. We're near. Kinakabahang sabi ni Kuya sa kapatid habang nagmamaneho at nasa likod si Maris na walang malay. Nakarating sila ng ospital at mabilis niyang binuhat si Maris. Tinulungan naman siya ng isang nurse na nakaabang na sa labas ng emergency. Agad nilang pinasok ito sa loob ng ER. At nasa ER na sila nang pigilan siya ng isang nurse. Sir, dito na lang po muna. Bawal pong pumasok. Please save my sister. I'm begging you please. Naiiyak na sabi ng kuya nito. Don't worry sir. Magaling po ang doktor na titingin sa kanya. Pagkuway umalis na rin sa harap niya ang nurse na may pagmamadali. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan at naghihintay na makalabas ang doktor. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok dahil sobrang na siya nag-aalala sa kanyang kapatid. Hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawala rin sa kanya. Ilang oras din na lumipas ay lumabas na yung doktor sa ER. Kaya napatayo na rin siya at nilapitan niya ito kaagad. Doc, how's my sister? May pag-aalalang tanong niya rito. Tinitigan siyang mabuti ng doktor bago ito nagsalita. To be honest, Mr. Biones. Saglit na hinto ang doktor sa kanyang sasabihin at muling ibinaling ang tingin sa kausap. Her condition is getting worse. Gulat na napahilamos ng mukha ang lalaki dahil sa sinabi ng doktor at muling pumatak na naman ang kanyang mga luha. So what I'm going to do? She needs a heart transplant as soon as possible, Mr. Briones. Kailangan na nating makahanap ng donor sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi na naituloy pa ng doktor ang muli nitong sasabihin at napailing na lamang ito at tinapik siya nito sa kanyang balikat at umalis na. Naiwang nakatulala ang lalaki. Paano kung hindi kami makahanap ng donor? Paano na yung kapatid ko? Ano mangyayari sa kanya? Hindi ko kaya. Kasalukuyang nasa ER si Will at palabas na sana dahil may tiningnan siyang pasyente. Na makita niya nagkakagulo ang mga nurse at nakita niyang tulak nito ng maraming nurse at may doktorin. Nasulyapan niya kung sinong nakahiga. Laking gulat niya na makita si Maris. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa opisina ni Mark para ipalam ang nangyari sa kasintahan. Mark! Sigaw ni Will pagkabukas niya kaagad ng pintuan ng opisina ng pinsan. Hinihingal pa ito. What's wrong, Will? Si Maris. What happened to her? Napatayo naman si Mark sa kanyang kinauupuan. Dinala siya sa ER. Mabilis naman lumabas si Mark ng opisina niya para puntahan ang kasintahan. Nakita nito ang kuya ni Maris na tulala at parang wala sa sarili. Nilapitan niya ito kaagad. Hey, nabalitaan ko ang nangyari kay Maris. How is she? Hinihingal na tanong ni Doc Mark. She needs a heart transplant as soon as possible. Walang ganang sagot na lalaki at pabagsak na umupo sa upuang bakal. Don't worry, makakahanap din tayo ng donor. Paano kung wala? Magtiwala ka lang. Namayani ang saglit na katahimikan at saka nagsalitang muli ang lalaki. Dadalhin ko siya sa States the day after tomorrow. Sinulya pa nitong muli si Doc Mark. Hindi niya malaman kung totoong ekspresyon ba ang kanyang makikita dito. Gulat, lungkot, pagmamahal. So ilalayo mo pala siya. Malungkot at mahina niyang wika. Nangunot ang noo ng kapatid. Nakatingala siya sa doktor na nasa harapan niya at nakaupo naman ang kapatid. Alam ko kung ano iniisip mo. Well, tama ang nasa isip mo. Kailan pa? Saglit na hindi sumagot si Mark. Hindi ko alam. Naramdaman ko na lang na siya na yung babaeng mahal ko basta nung time na wala na ako sa school. Actually, she's my girlfriend now. Tumangulang ang kapatid ni Maris. Magkausap kami kanina at ang sabi niya may sasabihin daw siya sa akin pag uwi ko. Siguro yan na nga. Yan na nga yung sasabihin niya. You want to see her? Tanong nito kay Mark na alam niyang kanina pa gustong makita ang kanyang kapatid. Pumunta sila sa private room dahil nilipat na si Maris. Naka-oxygen ito at may dextrose din. Mabilis na lumapit si Mark sa kasintahan at hinaplos nito ang buhok ni Maris at dumako sa pisngi. Nahihirapan siyang makita ang kasintahan sa ganoong sitwasyon. Unti-unting namuo ang kanyang luha sa mga mata. Tumingala pa siya upang hindi ito bumagsak. Maya-maya ay dumating na si Nana Lucy upang makita ang kanyang alaga. Kasunod naman ito si Will.
Iho, ano raw sabi ng doktor? Naluluhang tura ni Nana Lucy at hinawakan ng braso. She needs a heart transplant as soon as possible. Hindi na napigilan pang maiyak ni Nana Lucy sa narinig. Naaawa siya sa kanyang alaga. Dahil ilang taon na rin niyang tinitiis ang kanyang sakit. Kanina okay pa siya bago umalis. Masaya pa nga siya kanina habang binibake yung brownies na ibibigay daw kay Doc Mark. Napatingin naman kaagad si Mark sa kinaroroonan nito. Ibig sabihin pumunta siya kanina dito sa ospital. Takang tanong niya kay Nana Lucy. Oo, Doc Mark. Kaya nga nagtataka ako kanina na ang bilis niya makabalik. Tapos nung nakita siya, buhat-buhat na siya palabas ng bahay. Hindi ba kayo nagkita? Hindi po eh. Tinawagan ko siya kanina pero hindi niya sinasagot. Napatingin siya kay Will na may pagtataka. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan ng kwarto at si Will ang nagbukas. Bumungad sa kanila ang kanilang tita. Kaibigan ng mama nila. Tumawag ito sa kapatid at nabalitaan na nangyari, kaya naman mabilis itong pumunta kaagad ng ospital. Iho, niyakap niya ito at may halong pagkaawa. Kumusta na si Lee? Napatingin naman si Mark at Will sa babae dahil tinawag na itong Lee. Si Maris. Lee? Tanong niya sa kanyang isipan. She's getting worse, Tita Sab. She needs a heart transplant. Malungkot na sabi nito sa kanyang tita. Magdasal ka, iho. Magiging okay din si Lee. Hindi na napigilan pang magtanong ni Mark sa babaeng tumawag ng Lee kay Maris. Para kasing may kutob siya na si Maris nga ay si Lee. Excuse me po. What did you call to Maris? Nagtataka naman tiningnan ng kuya ni Maris si Mark na nakakunot ang noo. Bakit, Doc Mark, may problema ba? I just want to confirm something. What did you call to Maris, ma'am? Tanong niya kay Sab. Nagtataka man pero sinagot niya rin. Lee ang tawag ko sa kanya simula nung bata pa lang siya. Kumabog naman bigla ang puso ni Mark sa narinig. Iniisip niya na siya nga si Lee na matagal niya nang hinahanap. Alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan to. Huminga muna ng malalim si Mark saka muli nagsalita. May picture ka ba ni Maris nung bata pa siya? Nasa tabi naman ni Mark si Will kaya binulungan ni Will si Mark. You think siya si Lee? Malakas ang kutob ko, Will. Nakatingin pa rin siya sa kuya nito. Kinuha naman nito ang kanyang cellphone sa bulsa at hinanap ang picture ng kapatid nung bata pa lang. Buti na lang at may nakasave siyang isang picture nito na kasama siya. Inabot naman niya ito kay Mark. Nanginginig na kinuha ni Mark ang cellphone mula rito. Pumikit muna siya bago ito tignan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa nakita, hindi siya makapaniwala. Hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura ni Lee noon kahit na 15 taon na ang nakakaraan. Doon na siya tuluyang naluha. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Lee ay si Maris na matagal ko nang hinahanap. Abot kamay ko na siya ngayon. 15 taon ako naghintay at hinanap siya. At heto na siya ngayon katabi ko na. Masaya ako kasi sa wakas nahanap ko na siya. Pero masakit dahil sa nakikita kong kalagayan niya ngayon. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone habang tinitignan ang litrato ni Maris. Hindi ko na mapigilan pa ang umiyak dahil sa tuwa. Kung kailan nalaman ko nang siya si Lee saka naman nangyari to. Siya si Lee. Siya si Lee. Paulit-ulit kong wika habang hindi pa rin inaalis ang titig sa litrato ni Maris. Tinapik naman ako ni Will sa balikat. What do you mean, Doc Mark? Takang tanong ng kapatid. Siya yung first love ni Mark na matagal niya nang hinahanap 15 years ago. Hindi namin nakalain na si Maris pala yun. Bilog talaga ang mundo. Paliwanag ni Will. What the? Hindi makapaniwalang tura ng kapatid na matamang nakatitig sa akin. Binigay niya sa akin yung bracelet niya na may pangalang Lee. Nahirapan akong hanapin siya kasi hindi ko naman alam ang apelyido niya or totoong pangalan niya. Ayun pala, nasa tabi ko lang siya. May himig na kalungkutang saad nito. Ako ang nagbigay kay Lee ng bracelet. Nabaling naman ang atensyon namin sa tita Sab niya. Niregalo ko yun sa kanya ng birthday niya. She is so kind. Siya yung una nagsabi sa akin na everything is gonna be alright. Sa murang edad niyang iyon, alam niya na kung anong ibig sabihin nun. Sinabi niya pa sa akin na magkikita pa ulit kami. Hindi ko akalain na ito na pala yon. Pag magaling na siya, sabihin mo yung lahat sa kanya. I'm sure matutuwa siya. Kita ko sa mukha ng kapatid nito ang tuwa dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Pag magaling na si Maris, sasabihin ko sa kanya na siya yung matagal ko nang hinahanap. Ilang sandali ay narinig namin ang biglang pagtunog ng machine. Nag-flatline si Maris kaya dali-dali namin itong nilapitan. Tinanggal ko naman ang botones ng hospital gown ni Maris. Will, kunin mo yung defibrillator, bilis. Tawagan mo rin si Doc Ramirez.
Utos ko kay Will at mabilis naman itong lumabas ng kwarto. Maya-maya ay dumating na rin siya dala ang defibrillator. 200 joules. Utos ko kay Will at nilagay niya sa dibdib ni Maris. Hindi pa rin bumabalik ang heartbeat niya kaya inulit pa naman. Sa pangalawang subok, wala pa rin. Kaya pumatong na ako kay Maris para perform ang CPR. Narinig ko ang umiiyak ang kapatid at panay tawag sa kanyang kapatid. Ganon din si Nana Lucy na yakap-yakap na. Ilang pampa ay umalis ako sa pagkakapatong. 200 joules. Nilagay ulit ni Will sa dibdib ni Maris, ngunit ganon pa rin. Inulit ko ulit ang CPR sa kanya. At inulit pa namin ang defibrillate kay Maris. 200 joules. Nang wala pa rin pinadagdagan ko na 360 joules. Nagulat na sa akin si Will. "Mark!" Sigaw sa akin ni Will. "I said 360 now. Do it, Doc." Nawala na siya nagawa pa kaya sinunod niya na. Ngunit hindi pa rin talaga bumalik ang heartbeat niya. Nagpa siya na akong i-CPR ulit siya. Habang ginagawa ko yon ay siya naman dating ni Doktora Ramirez at dalawang nurse. "What's the status?" Tanong ni Doktora. Umiling lang si Will. "Babe, please, wake up. Don't leave me, please." Sigaw ko sa kanya habang nagpe-perform ako ng CPR at tumutulo ng aking mga luha. Isang minuto ko nang ginagawa yon pero walang pagbabago. Tinapik ng kuya niya ang balikat ko pero tiningnan ko lang siya. "Doc Mark, let's stop." Sabi niya sa akin habang umiiyak siya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagre-revive kay Maris. Hindi ko kayang mawala siya. "Mark, please, tama na." Pigil naman sa akin ni Will na hawak yung braso ko. Iwinaksi ko lamang ito at tinitigan siya ng masama. "No, I can do this, Will. Mabubuhay siya." Sigaw ko. "Pero kanina pa natin ginagawa yan. Mahihirapan lang lalo si Maris sa ginagawa mo." Doon ako napahinto sa sinabi ni Will. Umalis ako sa pagkakapatong sa kanya at sandaling natulala at hindi ko napigilang umiyak. "Babe, please. Don't leave me, please." Napaluhod na ako dahil hindi ko nakinaya ang sakit. Niyakap naman ako ng kuya niya at hinalikan sa noo. "Magpahinga ka na, baby girl. I'm sorry. Hindi tayo nakaabot. Pakihalik mo na lang ako kay na mami at daddy. Kuya loves you so much, baby girl." Narinig ko mga katagal sinabi niya kay Maris. Pinilit kong tumayo pero nanghihina yung mga tuhod ko at parang ayoko makita si Maris sa ganoong sitwasyon at wala ng buhay. Ang sakit. Parang ilang kutsilyo ang sumaksak sa aking dibdib. Nang makatayo na ako sa pagkakaluhod ko, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Maris. Napakainit ng kanyang mga palad. Parang buhay na buhay pa siya. Hinalikan ko ang kanyang kamay at doon na humagulhol ulit. Panay naman ang hagod sa akin ni Will na alam kong umiiyak na rin siya. "Doc Mark, please, announce her time of death." Sabi sa akin ni Doktora Ramirez kaya naman napatingin ako bigla sa kanya. Umiling-iling ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na ako mismo magsasabi na wala ng babaeng mahal na mahal ko. Ang babaeng kay tagal kong hinintay. Bakit ngayon pa? Nagsisimula pa lamang kami pero bakit ang aga-aga niya kinuha sa akin? "Do it, Doc Mark." Utos sa akin ni Doktora. Sinulyapan ko muna si Nana Lucy na walang tigil ang kanyang pag-iyak. Pinaupo muna niya si kuya sa mahabang upuan at inalo ng tita Sab nila. Nakita ko si kuya na nakatitig sa akin na pulang-pula pa rin ang kanyang mga mata. Mariin muna siyang pumikit at muli akong tinitigan. Dahan-dahan siyang tumango na ang ibig sabihin ay tanggap niya na kailangan ko nang gawin ang nararapat. Ito na yata ang pinakamahirap kong gagawin bilang isang doktor at sa taong mahalaga pa sa akin. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga at saka sinulyapan si Maris. "Babe, I'm sorry. I love you so much." Huling katagang sinabi ko bago sabihin ang pinakamasakit na salita na siyang dudurog sa aking puso. "Time of death."